Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan, akala mga paninira, ba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section sa ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 60 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 52 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 33 na mga comments. Nandiyan rin po si Ayeng Gementisa. Meron siyang 13 na mga comments. And Edel Toto Balduesa. Meron siyang 23 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin nagsishares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan na mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Laarni Tijero, nagbigay sa atin ng $2. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Ross B, BUT, Emmy Mapalad, Nonoy Floren Hayes from Mandawi City of Cebu. Hi to Jane Medina, Marcos Loyalist. Nandyan rin po si Erika Mapagmahal, Eloisa Taha from Riyadh, Lester Zamora, Lolita Banaines. Hi to Veroniki Antonio, Ellie Juatam Ravelo, ang ating pong hater makabayan. Nandiyan rin po si Perla Sugiwara. Hi to Florife Gumapak. I-shoutout natin si Ezia Argilies. Nandiyan rin po si Freya, si Jam, Karel, Rino, Tess, Jai, and Edie. Hi to si Tani Marie Ann Valley. And hi to Christine Escalante. Siya po ay isang Miss Universe Global 2023 makabayan and Max RT in Dubai. At syempre, hi kay Derek William. And also, siyempre, i-greet natin ang belated happy birthday kay Rodrigo Pagaduan. Siya po ay nag-celebrate ng kanyang birthday makabayan kahapon. Nag-celebrate siya ng kanyang birthday kahapon. So, i-greet po natin ng advance happy birthday kay Liza Dakotanan Candido. So, bukas naman po ang kanyang birthday makabayan. And siyempre, i-greet natin at saka i-congratulate natin ang pamilya ni Indoy at Rosie Aunso ng Antipolo City because nag-celebrate sila ng kanilang 52nd wedding anniversary. So, congratulations po. At syempre, huwag natin kalimutan ating po mga pinalangga na mga senior citizens. Hala po, kumusta po ang lahat? Today is January 8, 2025 mga kabayan at saka Wednesday. Wednesday, I'm hoping po na okay lang po tayong lahat at saka walang sakit-sakit ang lahat mga kabayan. At doon po sa ating mga bagong viewers, bagong salta dito sa ating channel, welcome po kayong lahat dito sa ating channel. At saka welcome rin po ang mga haters natin.
Ang daming haters eh. Ang daming umutake kay Sir Ivan mga kababayan. Pero before natin po sila sasagutin, kasi meron silang ipinakalat na naman po na fake news mga kababayan. At saka parang napapalakas sila sa kanilang sarili. Anong ibig sabihin, Sir Ivan? Nagpapalakas sila. Kasi according sa kanilang mga kababayan, huling taon na daw ni PBM bilang mamuno or sa kanyang pamumuno bilang presidente mga kababayan. Kasi nga ang year 2035, ito na daw ang huling taon ni PBM. Bakit nila nasabi, Sir Ivan? Kasi kung napapansin natin, at saka sino po dito yung nakita po doon sa post ni Harry Roque mga kababayan, di ba si Harry Roque, meron siyang post kahapon at also kagabi mga kababayan, meron siyang sinabi na malaking posibilidad daw na ang year 2035, ito na ang huling taon ni PBM. Kasi ito po ang kanyang mga sinasabi mga kababayan, babagita ko na po sa inyo, kasi nga itong sinabi po ni Roque, ito po yung sinakyan po ng mga DDS. Kung napapansin natin, di ba sa mga vlog nila ngayon, napapansin ba natin na they are very sure na huling taon na ni PBM, ang year 2035 mga kababayan. Kaya siguro nasabi noon ni Cathy Binag na ang year 2035 ay answered prayers mga kababayan. Nalala ba natin yan? Di ba pinakita ko yan, screenshot po ni Cathy Binag mga kababayan. Ang year 2035, huling taon na ng PBM. At saka answered prayer na mga kababayan. Answered prayer ba talaga? So dito po sa sinabi po ni Harry Roque, ipaparinig ko lang sa inyo mga kababayan, nang sabi niya, ang tingin ko, ang taong 2035 ang huling bagong taon ni Marcos Jr. sa Malacanang mga kababayan. At para maintindihan natin at saka meron tayong konteksto sa kanyang sinasabi mga kababayan, ito ang kanyang vlog. For more details, let's watch this. So kung titignan mo yung mga issue na magdidetermine kung ang tao ay maghuhusga na si Santihen or pilitin na mag-resign ang Bongbong Marcos Jr. dito sa panahon sa taon ng 2025, karamihan dun sa equation na Marcos, Duterte, Dilawan, karamihan at least 60% ay papabor sa number 1, laban sa pantaon ng budget nito, number 2, sa torture change, at number 3, sa impeachment. Kaya ang tingin ko, malakas ang posibilidad na itong taon nito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang. Okay, so clear natin mga kababayan. Ang kanyang ibig sabihin kung bakit niya nasabi na huling taon na lang ni PBM ang 2035 kasi daw 60% sa mamayang Pilipino at saka sinabi niya mga kababayan, yung oposisyon noon, yung mga Pinklawan, mga Dilawan, mag-a-agree daw sa mga DDS mga kababayan. Mag-a-agree daw dito kay Harry Roque. Kasi nga marami daw siyang nakita dito na nag-oppose dito sa budget po or sa national budget na pinirmahan po ni PBM or budget po sa ating gobyerno at saka doon rin po sa charter change mga kababayan, and also ayaw rin po daw ng mga Pinklawan yung impeachment case dito kay Sara Duterte. Well, unang-una Harry Roque, itatanong ko muna dito po sa aking mga viewers. Ayaw nyo ba na ma-impeach si Sara Duterte? Dito po sa ating mga viewers po ng mga Pinklawan, mga Dilawan, ayaw nyo ba na ma-impeach si Sara Duterte? Please comment dyan sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Nag-agree ba kayo sa sinabi po ni Harry Roque? Ngayon, dadagdagan natin mga kababayan. Kasi nga, the other day, karuton rin po sa kanyang vlog na yan, pero isasabihin lang natin mga kababayan, kasi nga, anyways, mali lang yun eh. Kasi nga, hinikayat niya doon yung mga Pinklawan, tsaka specifically, binanggit niya yung name po ni Leni Robredo kung bakit daw hindi nag-iingay si Leni Robredo dito daw sa pangharas ng ating gobyerno, pangharas daw ng Malacanang, ng palasyo, dito kay Sara Duterte. Dito daw sa case ng impeachment case at saka dito rin po daw sa pagtanggal kay Sara Duterte bilang membro po ng NSC. So nanawagan po si Harry Roque mga kababayan. Nanawagan siya doon kay Leni Robredo na sana daw magsalita na. At bakit naman magsasalita si Leni Robredo para sa kanila mga kababayan? Nakalimutan ba ni Harry Roque na tinarantado nila si Leni Robredo ng mga kababayan? At saka durog na durog talaga si Leni Robredo sa panahon po ni Digong. Kung maalala ho natin na nangyari rin po, ginawa rin po ni Digong itong papatanggal po kay Leni Robredo as part po sa kabinete mga kababayan or part doon sa NSA.
Naalala ba natin yan? Ginawa rin po yan ni Digong dito kay Leni Robredo mga kababayan. So yang nangyari po diyan kay Sara Duterte na tinanggal po bilang part ng NSC, yan po ay karma mga kababayan. What goes around comes around. Kasi nga ulitin lang po natin dito, ang ginawa nila ni Leni Robredo, yan rin po ang nangyari ngayon kay Sara Duterte. Pero tingnan nyo si Leni Robredo mga kababayan, napakabait po. May narinig ba tayo na siya po ay nagdadaldal, siya po ay nagmumura, or pinagbabantaan ba niya si Digong noon, or meron ba siya sinabi na hindi maganda dito kay Digong mga kababayan? Di ba wala po sinabi na kahit kunti po si Leni Robredo? Napakabait po ni Leni mga kababayan. Ngayon, dahil po sa sinabi po ni Sal Panelo, and I'm very sure na nakita nyo na po itong vlog na ito mga kababayan, or nakita nyo na po itong topic or balita na to, kasi ito na po yung tinapik po na ibang mga vlogger. Pero dahil po hindi natin ito na-topic mga kababayan, i-insert po natin ng konti. Kasi kung mga lalaw natin, 'di ba, nung time po na tinanggal po ng NSC itong si Sara Duterte mga kababayan, 'di ba, nagsalita po aside po din sa mga DDS, sa mga gunggong, pinagmumura nila si PBBM, pinagmumura nila ang Marcos admin. Ito pong si Sal Panelo, si Salamander, si Lolo Sal mga kababayan, siya rin po ay nagsalita. Sabi niya, the removal of VP Sara and FPRRD as members of the National Security Council is an ill-advised, unwise decision daw mga kababayan. It's an ill-advised presidential move. It smacks of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of VP Sara and FPRRD. Pero dito po sa sinabi po ni Sal Panelo mga kababayan, siya po ay sinasampal. Siya po ay nabaliktad. Bakit? Itong si Sal Panelo, meron po siyang papel mga kababayan na kung saan gin-prevent niya itong si Leni Robredo na hindi po aaten sa mga meeting mga kababayan. Diba? Ginawa rin po niya nila noon dito kay Leni Robredo. Kaya sila po ay nakarma mga kababayan. Bumalik sa kanila. Ang pangyayaring ito ay bumirang. Kasi nga, ginawa nilang hindi maganda ang kanilang kapwa noon mga kababayan, itong si Leni Robredo, so nangyari po sa kanilang mga kababayan. So tingnan nyo ang sinabi po ni John Abasco, kasi nga ito po ang ating ebidensya mga kababayan na meron talaga pong nangyari na pagmanipula dito kay Leni Robredo para hindi na siya attend po sa mga meetings. Sabi ni John Abasco, sabi niya, tinawagan niya, gin-message niya itong si Leni Robredo mga kababayan. Good afternoon, Madam Vice President. Mayor Rodi Duterte through Bongo asked me to relay to you his instruction for you to desist from attending all cabinet meetings. O diba, gin-message lang ni John Abasco ito pong si Leni Robredo mga kababayan through Bongo daw. Kasi alam mo natin, lahat ng mga sasabihin po ni Digong mga kababayan, dumadaan yan. 'Di ba dadaan yan doon kay Bongo before aabot o yan doon sa mga kabinete. Kasi ito pong si John Abasco, siya po ay former cabinet secretary mga kababayan. So from Digong to Bongo to John Abasco, si John Abasco na dito yung nagsabi doon kay Leni Robredo na hindi na siya a-attend sa cabinet meetings mga kababayan. Diba? Napahiya itong si Sal Panelo. At saka dito po kay Sal Panelo mga kababayan, diba, sa kanilang panahon okay lang sa kanila na sila po ay gagawa na ganyan. During sa term po kay Digong, diba, gin-prevent niya na attend po itong si Leni Robredo sa NSC or National Security Council mga kababayan. Then bakit ngayon sinasabi nila na ito ay mali? Bakit ngayon mga kababayan sinasabi nila na mali? Ang ibig sabihin, ang ginawa po nila ni Digong at saka ni Sal Panelo at saka ni Bongo noon at saka ni John Abasco dito kay Leni Robredo, mali rin po yun. Diba? Sakto bang analysis si Ivan? Mali rin po yun mga kababayan. Pero kapag ito ay gagawin rin po sa kanila mga kababayan, ayaw nila mag-iyakan, maraming sasabihin po na hindi maganda, mag-post kagad po sa Facebook na hindi maganda mga kababayan against sa ating gobyerno. Pero kapag sila okay lang mga kababayan, gonggong talaga eh. So dito po sa sinabi po ni Sal Panelo, siya rin po ay sinumpalpal ni Iis Birsamin mga kababayan. For more details, let's watch this. Attorney Panelo claims it smacks of bad politics and it's meant to target the Vice President, while Attorney Roque is questioning whether it is a prelude to martial law. Kasi tinanggal daw yung mga Vice President noong time ng unang Marcos admin. What do you say to those criticisms? Wrong bagay,
meron ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body. And this is an advisory body in relation to the President as the Commander-in-Chief. So the President has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Now, I am not saying that the Vice President has already does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Now, anyway, the President has the absolute power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the President, then let it be understood in that light. Wala kaming personalan, but my statement before was the Vice President has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Secretary, how about the question of Attorney Roque that the President is supposedly, whether the President is considering martial law because of these changes in the NSC? Alam mo kung iniisip mo yan lagi, that's malicious, ano? Because the Constitution is very clear when may a President declare martial law. I don't think it is in the mind of the President right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, then the prioritization of his legacy projects. No? The President accepts that as the number one concern. It's not about martial law, it's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that. He does not even think in those terms. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. O, di ba? Malicious talaga si Roque Macaabayan. Gunggong talaga eh. Dahil daw may plano daw na magdeklara ng martial law si PBBM dahil daw sa mangyayaring rally this coming January 13, yung rally ng INC Macaabayan. Dahil lang sa rally ng INC, magdideclare ng martial law si PBBM. Di ba, according po sa INC Macaabayan, na ang kanila pong gagawin po na rally this coming January 13 ay peace rally ho yan. Peace or prayer rally ho yan. Ito lang kasi po ay nakulayan Macaabayan dahil po sa mga DDS. Di ba? Itong pagbabakalat ni Harry Roque na mag-impose daw or mag-declare daw ng martial law si PBBM, ito ay kanila pong napaka-desperate move Macaabayan. Kasi according sa kanila at saka sa pag-iisip ng Macaabayan, nalalaman natin yung nangyari po doon sa president po ng South Korea Macaabayan. Nalalaman natin yung sa President Yoon yata siya, na siya po ay nag-declare po ng martial law, ngayon siya po ay na-impeach Macaabayan. Nalalaman natin yan, di ba, na-impeach po siya. So yan ang gusto lang mangyari. Kaya nga ginagalit nila dito yung gobyerno natin, kaya nga tinitira na lagi yung gobyerno natin para daw ma-force si PBBM na magdeklara po ng martial law Macaabayan. Hindi naman bobo si PBBM. Alam niya ang kanyang ginagawa. At saka ang plano pong itong martial law na usapin ito Macaabayan, wala ho yan sa isip ni PBBM. Kayang-kaya ho ni PBBM. Kayang-kaya ho ni PBBM. Lunukin po itong mga paninira po ng kabilang kampo. Ito mga paninira nila na gawa-gawa lang po lang Macaabayan. Kayang-kaya ni PBBM. Na kaya nga nila for how many decades Macaabayan na mas grabe pa po yung mga paninira sa kanila. Yan lang dahil lang po sa mga pagrarally nila dyan sa EDSA, dahil po sa mangyayaring rally sa January 13, mag-i-impose na ng martial law si PBBM. Hindi mangyayari yan.
Yan kasi ang gusto ng DDS mga kababayan para matanggal sa pesto si PBBM. For more details, let's watch this. Kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po naamendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law noong 1972 dahil bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA. Kaya nagkaroon ng martial law. Unang-una, ngayon hindi po pwede yan nabasihan para mag-declare ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. So, yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi nga, magiging temporarily, ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, military, no? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basehan ng martial law, pwede bang gawin pa rin yan? Pwede. Kasi pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwata na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno kasama ng ilang mga miyembro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebellion, miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. O, diba? Gusto talaga nila na mag-impose po ng martial law si PBBM mga kababayan dahil daw nakakaisa daw lahat. Hindi na daw yung membro po ng INC, membro po ng iba po na relihiyon mga kababayan, pati daw yung hukbong sandatahan, yung mga retarded military mga kababayan. Ano bang mga gawa ng mga retarded military? Gunggong naman yun eh. Diba? Ano bang mga gawa nila? Wala po. Yan po ay simpleng rally lang yung mga kababayan. At hindi po kailangan ni PBBM na siya po ay magdeklara ng martial law. Okay? Nakalimutan nyo ba, Harry Roque, na kasi nga pag-akala ng mga kababayan na itong rally ng INC, di ba claim nila na ito po ay rally ng mga DDS mga kababayan. So dahil po itong mga DDS na akala nila itong rally po ng INC para sa kanila at saka pabor po kay Sara mga kababayan, di ba sasabayan rin po nila ng rally mga kababayan. Pero sila po ay binutata, sila po ay sinupalpal ng taga Net25 mga kababayan. For more details, let's watch this. Kung gusto nyo mag-rally, iba ang layunin ninyo, huwag kayo sumabay. Huwag kayo sabayan itong, huwag nyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? yung mga ipinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo. Hindi ho kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa Sapagkat ito pong rallying ito, inulit namin ha. Tandaan nyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa i-justice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. O ano na, Harry Roque, di ba? Nakahiya, no? Mag-akala kasi nila ng rally po ng INC mga kababayan para sa kanila mga kababayan. Kasi nga diba, gin-claim na ho nila yan. Gin-claim nila itong rally ng January 13 ng INC para sa kanila mga kababayan. May tanong tayo. Sabi kasi mga kababayan, itong po, nag-post po ng Optic Politics kasi dito tungkol kasi ito sa pagkakatanggal po ni Sara Duterte bilang membro po ng NSC mga kababayan. So itong Optics Politics, meron siyang post. Sabi niya, excluding BP Sara Duterte from the NSC has now made her shine, daw mga kababayan. Has now made her shine more like a superstar. Dagdagan natin, shine like a bright star daw. While the EO81 is suffering from the backslash, repercussions will stretch from ugly to uglier situations. At yan po yung repost po ni Maui Spencer Makabayan, ni Princess Maui. Wrong move kayo lagi, PBBM, Lisa Marcos, Senator Amy Marcos, at saka Tambalos-Los Makabayan. Wrong move daw ang pagtanggal ni kay Sara Duterte bilang membro po ng NSC Makabayan. Tatanungin natin, dito ba sa pagkakatanggal kay Sara Duterte, nag-shine ba talaga siya, makabayan? Nag-shine ba talaga siya bilang superstar? Tanong lang ho yan, DDS. Nag-shine ba talaga?
si Sara Duterte. Pero bakit kayo ngayon nag-iyakan? 'Di ba? Bakit niyo minumura ang NSC? Bakit yung minumura si PBM? Kung talaga bang nag-shine like a superstar si Sara Duterte nang siya po ay tinanggal sa NSC mga kababayan? 'Di ba? I don't think so. Fake news yan. Hindi siya nag-shine like a superstar. Bakit? Kasi kung nag-shine siya, hindi kayo mag-ingay. At saka bakit nyo sinabi kahapon, makabayan, sabi na kahapon kasi na merong nanawagan sa TAPS Coalition. Dahil ito sa pagkakatanggal po kay Sara Duterte bilang member po ng NSC Makabayan, sabi niya, ni Acrives et Bertos, hindi na natin kakayanin ang mga susunod na mangyayari daw. Pakiusap, kumilos na tayo, kapwa ko mga Pilipino. O, di ba? Sila nga dito po ang nagsabi makahabayan na hindi na daw nila kakayanin po ang susunod na mangyayari. Kaya sila po ay nanawagan po sa kapwa natin mga Pilipino makahabayan. Sabi doon sa nirepost po ni Maui na nag-shine daw like a superstar si Sara Duterte. Pero bakit yung iba nagpanik makahabayan? Yun lang po ay pangpaano sa kanilang kalooban, yung pangpa-hype lang po makahabayan, di ba? Pero ang totoo yan, sila po ay nagpanik ngayon. Panic mode sila makahabayan. 2025, matapos po ang 2025, 2026, 27 to 28, presidente pa rin po si PBM. Hindi nyo kayang matatanggal si PBM kasi marami pong nagmamahal kay PBM. Marami pong nagsusuporta kay PBM at saka ngayon, mas dumadami pa ang sumuporta kay PBM. Ilan lang po kayo, ilan lang po ang bilang ninyo. At saka hindi po umanib sa kanyo ang mga pinklawan at dilawan. Hindi umanib sa inyo kasi ayaw po sa inyo, di ba? Hindi sila nagpapoto dito kasi nga noon pa man at saka hanggang ngayon, alam rin po ng mga pinklawan at dilawan kung paano nyo tinarantado si Leni Robredo noon. Diba? Hindi mangyayari yan. At saka nakipagsanib-persa na daw yung mga military makahabayan. Military, nakipagsanib-persa, mga retarded lang po yun, mga military. Mga retarded, generals, mga retarded na mga military makahabayan. Okay? So before na mag-proceed po sa ating next topic makahabayan, siyempre settlement natin. Mamaya, painit na tayo ng painit, okay? So, nandyan po si Joanna Navaltar from California. Hi to Maydan from Sydney. I-shoutout natin si Carmela Salinga, Noel Narcida, Fernando Calderon from Burlington, Canada. Nandiyan rin po si Dulce Deliosa, Joseph Magalion. Hi to OFW Taiwan. Nandiyan rin po si Leticia De Fernando, Niel Sapeo. Hi to Maria Regina Magbanwa, Reyno Rivera. I-shoutout natin si Mextox, May Dunes, hello Tita Dunes. Nandiyan rin po si Franco Pangilinan, Aileen Matsumoto. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Ashen, Romeo Caro Gigato Jr., Narcisa Vitor from Angono, Rizal, Mariosta. I-shoutout natin si shoutout kay Woodrow Sia at kay Wilfred Sia na nandiyan sa Negros Occidental. Greetings from Wilson Sia and hi to Early de los Reyes. Okay, so makahabayan ko, pag-usapan natin itong ibig nang sabihin na kasi nga kahapon makahabayan, tuwang-tuwa talaga sila eh. Bakit si Ivan? Tuwang-tuwa sila kasi nga nagbibitaw na po sa pesto yung presidente ng Canada, Prime Minister nga pala, yung Prime Minister ng Canada makahabayan. According dito po sa balita, inanunsyo nung Lunes, January 6 ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagbibitiw niya sa tungkulin bilang Prime Minister at party leader at sinabing bababa siya sa pwesto kapag nakapili na ng bagong leader ang kanyang partido. So siya po ay nagbitiw sa pwesto makahabayan. According po sa mga comment doon, according po sa balita po sa overseas makahabayan, nagagulo kasi daw yung political party, political party po nito ni Justin Trudeau. Ngayon, bakit sila tuwang-tuwa si Ivan? Kasi kung maalala mo natin, 'di ba? Meron silang sinasabi ngayon na yung Zelensky's magic hands makahabayan. Napasa ba natin 'yan? Zelensky's magic hands. Kasi nga lahat daw ng mga nakamayan ni Zelensky makahabayan, meron dang mangyayari. Either matatanggal sa pesto or nagbibitew or merong natigi makahabayan. Napansin ba natin yan? Di ba meron siyang post na binlagyan lang X, ito ng X, kasi nga ito nakamayan po ni Zelensky makahabayan. Tuwang-tuwa sila kasi nga si PBM nakamayan rin po ni Zelensky makahabayan.
Kaya yan ngayon, ang kanilang ipinakalat na nga, 'di ba? Sabi nila na hanggang year 2025 lang daw si PBM kasi nga kasali ito. Nakamayan kasi daw ni Zelensky si PBM. Kaya ngayon sila po ay naghangad makaabayan kasi parang sure na sila na matatanggal sa pesto si PBM. 'Di ba? Kasi daw nakamayan ni Zelensky makaabayan. Magunggong talaga eh. Hey, dahil lang ba nakamayan ni Zelensky matatanggalan sa peso si PBM? How about dito kay Trump makaabayan? Si Trump, nakamayan rin po yan ni Zelensky. Pero bakit ginswerte pa rin po si Trump makaabayan? Diba natapos niya ang kanyang termino nung siya pa ay presidente. At saka merong na po na ibang makaabayan, si Biden. Ngayon, itong si Trump, naging presidente na naman po. Pero siya po ay nakamayan po ni Zelensky makaabayan. Diba? Si Biden, nakamayan rin po yun ni Zelensky. Ngayon, ito po si Trump, nakamayan rin po makaabayan. May masama bang nangyari kay Trump or natanggal ba siya sa pesto makaabayan? Diba? Hindi. Nandyan pa rin po si Trump. Ibig sabihin, ang kalamang sinasabi dito, sila na po ito ang nag-uto sa kanilang sarili makaabayan at hindi po mangyayari na matatanggal sa pesto si BBM. Okay, so dito na po makaabayan for tayo. Segue tayo ng konti kasi nga meron pong inaresto. Meron pong inaresto kasi nga naglabas po ng warrant of arrest makaabayan. Sino Sir Ivan? Segue tayo ng konti. Kung maalala natin si Jude Bacalso makaabayan. Taga saan niya Sir Ivan? Yung taga Cebu na designer siya at saka I'm not sure kung siya ba ay event organizer yata si Jude Bacalso. Taga Cebu makaabayan. Doon po sa amin Cebu. Taga Cebu magkaabayan si Jude Bacalso. Talaga pong kilalang siya. Di ba kung malalaw natin, that is somewhere last year, July yata yun. July ba yung makaabayan? Is it June or July 2024? Na meron siyang ipinahiya dito na isang waiter. Nalaban natin, ipinahiya niya kasi nga tinawag siya na Sir makaabayan. So dahil po na siya ay tinawag na Sir, itong si Jude Bacalso, hindi niya nagustuhan disrespect na ito makaabayan sa kanya. Kasi daw maganda siya. Bakit siya tinawag daw na Sir makaabayan? Diba nalaban natin? So diba, so dito ipinahiya niya yung waiter. So ang waiter, meron nag-advise sa kanyang pamilya po ng waiter na magpa-file sila ng kaso dito kay Jude Bacalso. So at the same time, diba, nag-file po ng kaso si Jude Bacalso makaabayan. Pero talo itong si Jude. Kasi nga, meron po inilabas po na warrant of arrest dito kay Jude Bacalso makaabayan. According po sa balita, the Municipal Trial Court or MTCC Branch 6 has issued a warrant for Jude Bacalso's arrest over grave slander by deed. The charge was filed following an incident in July 2024 makaabayan when Bacalso publicly scolded a waiter for calling the local personality Sir. A social media post that went viral captured Bacalso, a member of the LGBTQ community, making the waiter adopt a parade rest. It stands for almost 2 hours makaabayan. 'Di ba? Pinatayo niya for almost 2 hours ang waiter na 'yon. Kawawa talaga eh. Pinatayo niya ng 2 hours makaabayan dahil lang siya po ay na-disrespect daw kasi tinawag siya na Sir makaabayan. So ang kanyang kaso dito na charge siya ng kaso na grave slander by deed makaabayan. Yan po ay crime. Yan po ay crime makaabayan. Grave slander by deed is a criminal offense. So yan. Grave slander by deed is a criminal offense in the Philippines that involves performing an act that dishonors, discredits, or contempts another person. So pwede siyang makulong makaabayan. Matagal. Pwede siyang matagal pong makulong itong si Jude Bacalso. So dito po sa ginawa ni Jude Bacalso makaabayan, sa nakaka-remember lang, 'di ba, walang masyadong nag-agree dito sa ginawa po ni Jude Bacalso or dumapig sa kanya makaabayan. Kahit yung mga yung LGBTQ community, marami hong nang bash dito. Una nakita ko, 'di ba, pinagsabihan po ni Vice Ganda si Jude Bacalso makaabayan. Bakit hindi niya kayang lunukin na tawagin sila na Sir? Sir naman talaga sila makaabayan. 'Di ba sinabi 'yon ni Vice Ganda?
Pati rin po si Roman Makabayan, si Congressman Roman, and also si Bahaghari, yung sa party list Makabayan, hindi rin po nagustuhan ang ginawa ni Jude Bacalso. Kasi according po kay Roman, as much as possible, dapat daw yung bababa lang po, or yung tawag daw mayroong term yan na na lang, hayaan na lang na ganun po tatawagin. Kasi nga, siyempre, ma-confuse yung tao kung ano ba talagang itatawag sa kanila, kasi nga sila po ay BK Makabayan. Is it ma'am or is it sir? Kung tatawagan po silang ma'am, sila ba ay ma-offend dito? O sila ba ay tatawagin na sir, sila ba ay ma-offend dito? Kaya nga, sa totoo lang, honestly, ako po yung ma-confuse Makabayan. Pero luckily, lahat po ng mga kakilala ko, mga kaibigan ko na mga BK Makabayan, sir ang tawag ko sa kanila. Wala namang problema sa kanila. Kahit nga na napakaganda ng Makabayan, maganda, sexy, talagang napaka-professional, magaling Makabayan, pero tinatawag ko pa rin sila na Sir Makabayan. Wala namang problema. Hindi nga sila nagagalit sa akin Makabayan. Yes, hindi sila nagagalit sa akin, matawa nga share daw At saka doon po sa eskwelahan, 'di ba? Marami po mga BK sa eskwelahan. Pero bakit tinatawag sila na Sir Makabayan? Pero dito kay Jude Bacalso, very entitled kasi ito si Jude Bacalso. So ngayon, meron siyang kaso Makabayan. Meron na po siyang warrant of arrest, siya na po ay pina-aaresto dito. Okay? So yan po ay balita galing sa Cebu City. Okay, so for the Makabayan, babalikan mo natin po ng konti yung napag-usapan natin kahapon at saka binilita po na si Ivan, yung BBM vlogger, BBM supporter na tinumba Makabayan. Diba si Toto Jacob o si Jacob Arroyo Makabayan, or kilala natin siya sa kanyang pangalan sa vlog niya as Amigo ng Bayan Makabayan. So according po sa investigation na ginawa po ng kapulisan doon sa Davao Makabayan, 'di ba sabi nila, tiningnan nila ito bilang daw parang issue sa negosyo daw Makabayan. At meron po silang sinabi na ito daw ay hold up with homicide Makabayan. Hold up with homicide kasi nga 'di ba tinigi po si Toto Jacob. Pero baliktad yata Makabayan. Ang nangyari dito, homicide with hold up. Pero para sa amin, tayo pong nakakaintindi Makabayan, napakalabo talaga na maisip natin ito ay hold up. Napakalabo talaga Kasi nga, kung titingnan natin Makabayan, di ba, siya po'y under surveillance. Siya po'y minanmanan po na mga merong masasamang utak, masasamang loob Makabayan. Kasi kung maalala mo natin, meron pong vlog noon, nakalimutan ko lang kung saan name yun na vlog Makabayan. Basta nakita ko yun na merong, sinabi siya na meron din siyang death threat Makabayan. Diba? Sinabi niya yun. At saka naka-live yata yun sa kanyang vlog Makabayan. So meron siyang death threat noon pa Makabayan. Noong time po na siya na ay bumaliktad na sumuporta na dito kay PBM. Hanggang siya po ngayon ay naging critics po dito kay Digong, naging critics siya dito sa mga kaalyado po ni Digong, and also siya na po ang nag-expose tungkol dito kay Cathy Binag Makabayan. So alam niyo po, sa totoo lang, kami mga pro-admin vlogger, mga Marcos supporter, hindi kami naniniwala na ito po'y tungkol sa negosyo. Napakaklaro talaga, ito po'y tungkol sa politika. At saka ito rin po, ipakita ko sa inyo po ang vlog po ni Alex Makabayan, kasi nga ito po ang kanyang analysis tungkol dito po sa pagkamatay ni Amigo ng Bayan. For more details, let's watch this. Hello mga ka-BBM ko at mga kababayan ko sa lahat, no? Sa mga hindi pa po nakakaalam or hindi nyo pa nababalitaan, si Amigo ng Bayan, ang ating isang ka-BBM, ay positibo po. Nung una, hindi ako naniniwala sapagkat narinig ko lang ang balitang yun ay kay Cathy Binag. So, may mga tumulong sa atin na nagbigay ng mga ibang referensya at na-research ko at positive po. So, yumao na si Amigo ng Bayan, ang isa nating ka-BBM at nakakalungkot, subalit hindi sa normal na pagkakamatay ang nangyari sa kanya. Itong vlog kong ito, nais ko lang paalalahanan yung ating mga ka-BBM na unti-unti mag-iingat kayo pagpunta sa Davao sapagkat nagiging madumi na ang laro. Okay? Ito po ay hindi isang simpleng hold-upan sa bus dahil wala pong hold-up na nangyari sa bus. Talaga pong siya ay pinuntirya. Siya po ay talagang minanmanan, sinundan, no? Kinasing siya, at nung ma-positive na siya ron, so ibig sabihin talagang bawat kilos niya ng minanmanan na talagang pinagplanuhan na. Sapagkat kitang-kita dun sa video na talagang nandun sa may katabi niya, sa likod lang niya, yung bumaril sa kanya. At umalis sa bag, kinuha lang yung kanyang, anong tawag dito?
kanyang bag, sling bag. Kumbaga gano'n naman, usually ang mga tumitira din, ang tawag ron ay escoba. So, escobahin. So, iniscoba din. So, pinatay. So, yun po ay talagang maliwanag na murder. So, sabi ng yung paunang investigasyon doon, ang sabi nila, baka raw may kinalaman sa negosyo. Hindi po ako naniniwala na yun ay may kinalaman sa negosyo. Yun po ay may kinalaman sa politika sapagkat kilala po si Amigo ng Bayan na talagang matapang din yan. Humaharap at hindi rin natatakot even sa mga Duterte. So, nagkataon siya po ay pinatay ay sa Davao del Norte. So, nakakalungkot. Sa pa rin ng Davao. So, sa mga ka-BBM ko sa mga mag-ingat-ingat din tayo sapagkat iba na ang laro ng mga yan. No? Lalo kayong mga nandyan sa Pilipinas. No? So, ingat-ingat din. Alam mo naman, syempre, gawain talaga nila yan. So, hindi yan sa negosyo. Hindi ako naniniwala sa negosyo yan. No? So, siya ay minanmanan talaga. So, yun lang, nakakalungkot. So, ganun pa man, sa iyong pagpanaw, Amigo ng Bayan, isang malaking pagpupugay sa iyo at isang pagsaludo sa lahat ng mga nagawa mo para sa ating Pangulo, para sa ating bansa. No? At salamat sa iyong serbisyo para sa ating bayan. So, yun lang po. At nakakalungkot man, pero kailangan natin itong harapin. Ang mahalaga, mag-ingat lang tayo at ipagpatuloy natin ang pagtatanggol sa ating Pangulo at para sa ating bansa sapagkat hindi natin pahihintulutan na magpatuloy ang mga ganitong gawain. Okay? Salamat po at mabuhay po tayo lahat. Talaga pong nakalungkot po ang nangyari ito kay Amigo ng Bayan, mga kababayan. Talaga nakalungkot talaga Honestly, isa po siya sa idol ko, mga kababayan. At palagi po kong nanonood po sa kanyang mga vlogs. Diba, napaka-smooth lang niya mag-vlog, mga kababayan. At saka kung bumanat, maganda talaga bumanat talaga Simple lang po siyang magsalita. Pero grabe po ang kanyang context, mga kababayan. Kapag bumanat, talaga pong sagad na sagad talaga Kaya nga idol namin yan, si Amigo ng Bayan. Sayang talaga Saka talagang tarantado ang gumawa nito sa kanya, mga kababayan. Ganon talaga, napaka dumi talaga ng politika sa Pilipinas Kaya kami pong mga pro-admin vlogger, hindi kami naniniwala na ito po ay sa negosyo, mga kababayan. Napakalabo talaga Napaka-imposible, mga kababayan. Ito po ay tungkol sa politika. Kaya ngayon, kami po ay nag-iingay para po ma-viral po ang istorya dito kay Amigo ng Bayan, mga kababayan, sa kasi nangyari sa kanya para ito mapansin po ng marami. Napansin man natin, lahat po ng mga, hindi pa lahat, siguro ang mga ilan na po ng mga vlogger, mga kababayan, mga nag-iingay dito tungkol po sa nangyari kay Toto Jacob. Para siya po mag-viral, mga kababayan, at para po mabigyan siya ng hustisya. At saka kung maalala natin, bakit nakaganyan ngayon ang mga mata, nakatingin ngayon ang mga mata doon kay Kapitan Gago, mga kababayan? Nalaban natin na meron pong sinabi si Kapitan Gago na ipapaligpit nila. Meron silang plano po na ipapaligpit po ang mga BBM vlogger. At ito po ating ebidensya, mga kababayan. For more details, let's watch this. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagka-umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Dami ganun. Para maipasa dun sa intel natin, and then patayin na lang. They made a choice yun yung O, di ba? Ito ang napakalaking ebidensya, mga kababayan. Ebidensya ito. Mismo na po si Kapitan Gago ang nagsabi na meron silang planong ipapatigi ang mga pro-admin vlogger, mga Marcos vlogger, mga kababayan. Baka nga nasampulan na nila ito pong si Amigo ng Bayan. Baka lang, mga kababayan. Kasi nga nagbabase tayo dito sa sinabi po ni Kapitan Gago. Kaya lahat ng mga Pilipino ngayon na nakita po sa mga vlog ng mga pro-admin vlogger, nakita po doon sa nangyari po sa balita sa mainstream media, mga kababayan, dito po kay Toto Jacob, mag-iisip sila at saka saan sila ngayon po nakalingon, mga kababayan, o saan sila ngayon nakatingin. Kundi nandyan po kay Kapitan Gago, 'di ba? Kasi nga cellphone mismo dito na booking sa kanilang sarili, mga kababayan, at na booking dito sa kanilang grupo. May plano silang ililigpit ang mga Marcos vlogger, mga kababayan. Ngayon, so kung mag-question tayo dito po sa mga DDS, kung i-question niyo ito pong si Amigo ng Bayan, mga kababayan, kasi nga talagang nakakagalit. Bakit si Ivan nung ginvlog ito ni Niolo, mga kababayan, may nabasa kasi ako doon sa comment, kasi daw karma, mga kababayan. Nakarma daw itong si Amigo ng Bayan. Nakarma ba talaga? At kaya ba gawin ng mga DDS ang ginagawa ni Toto Jacob?
Singa DDS, kaya ba ninyong gawin ang ginagawa ni Toto Jacob? Bakit si Ivan? Alam niyo ba, ipinagtatanggol po ni Toto Jacob, ni Amigo ng Bayan, ang bansang Pilipinas, mga kabayan, ang West Philippine Sea. Ang ginawa po ni Amigo ng Bayan, pumunta siya ng China, doon siya mismo nag-ingay, mga kabayan. Napakatapang talaga eh. Ito ang ating ebidensya na napakatapang talaga itong si Toto Jacob. For more details, let's watch this. Sa magandang umaga, Pilipinas. Ito ang Amigo ng Bayan. Ako po ay nasa Shanghai, China. Bunga ito ng hamon sa akin na patunayan na kaya natin pupunta po sa China. Hindi tayo takot. Nandito po tayo para ipakita na ina-assert po natin yung ating karapatan sa West Philippine Sea bilang mga Pilipino. At tayo po hindi bagang buntot sa ating pong kapitbahay na mga Chinese. Patunay po ito. Ito po ang Amigo ng Bayan. Kalma lang, baby. Kalma, ha? Sundan mo ako ng kamera, amigo, ha? Yan, ha? Yan. Kita mo yun. Hindi mo yun. Gawa. Yan. Chinese characters. Pilipino tayo takot sa China dahil tayo naniniwala na yung tama lamang yung ating pinaglalaban. Ano mga amigo, ha? Hindi tayo naghanap ng gulo. Kundi naninindigan lang tayo. Mga Chinese characters yung ating bansang Pilipinas. Mga amigo, ha? Atin yan. West Philippine Sea, mga amigo. Kalma lang, kalma diba? lang. Ganon katapang si Toto Jacob, mga kabayan. Mga DDS, kaya nyo bang gawin yan? Or kaya ba niyang gawin ni Digong? Hindi. Pero tingnan nyo, mismo po si Toto Jacob ang pumunta doon sa China, mga kabayan. Ganon katapang ang tao na yan. Kaya nga kami po nalulungkot, mga kabayan. At doon rin po, at dito rin po sa mga DDS na nag-question dito kay Amigo ng Bayan na siya ay bumaliktad, meron siyang rason. Kasi siya po ay isang supporter ni Digong, mga kabayan. At dahil po sa kanyang full support na ibinigay po dito kay Digong, nagbigay siya ng pera, mga kabayan. Nag-provide siya ng milyones para lang dito sa pangangampanya kay Digong, mga kabayan. Yes, milyones po. Ganun po sumuporta. Ito pong sa Amigo ng Bayan, mga kabayan. At ito po ang ating ebidensya na talaga pong napakainit ang kanyang suporta dito kay Digong. Before siya bumaliktad, bakit siya bumaliktad? Kasi nakita niya dito ang katarantaduhan ni Digong. For more details, let's watch this. Dati po, ako'y support ni Duterte. I spend millions talaga. Diba? Cross my heart, ha. Alam yan ng mga taga Davao na ako'y gumastos ng sariling pera. Diba? At saka nung panahon ni Duterte, liber ako humingi ng pabor sa kabila ng aking tinulong. No? Tapos naghanap pa ako ng mga kaibigan ko na donors para isupport yung kanyang kampanya. 50 million po yun. Hindi ko banggitin yung pangalan ng kumuha ng pera. 2 bisis niya binalikan. Alam ni Bongo ito? Kasi bakit? Nung mag-usap kami ni Digong, di ba? Sa airport kami nag-usap eh. Kwento ko sa inyo para alam nyo. Sabi ko, Mayor, salamat at tumakbo ka. In a way, voluntarily, susupport kita. Sabi niya, thank you. Sabi ko, kung mayroon po akong cash na medyo hindi naman ganun kalaki, sabi ko, saan ko ibibigay? Sabi niya, Bong, tinawag niya, halika, usap kayo ni Jaco. Usap kami. Sabi ni Bong, sir, ano lang, keep in touch. Diba? So, kaya yung 4 na number ni Bongo, 4 na mobile number, nasa akin lahat yan. Hanggang ngayon. Akala nyo joke-joke, di ba? Totoo itong kwentong ito. Alam ng taga Davao to. Pagkatapos, tinawagan ko na yung aking mga kaibigan. Sabi ko, support tayo kay Mayor Duterte kasi maganda ang kanyang programa sa bansa. So, na-convince ko yung aking mga friends. Anyway, 50 million po yun. Yan ang totoo. Yan po yung donors. Pero aside from that 50 million, ako po'y naglabas ng sarili kong pera. Ang una ko pong pinagawa, nagpagawa po ako ng mga t-shirts. Binili ko po sa Central Warehouse sa Divisoria. Mayroon po, tingnan nyo po kung mayroong Central Warehouse din sa Divisoria. Ang may-ari po dyan ng Central Warehouse sa Divisoria, yung babae, si Dorin Ko. Yan. Diyan ako bumili. Bumili ako dyan ng t-shirt na worth 1.5 million.
At pinaimprintahan ko to campaign Mayor Duterte at the time running for president. Diba? Tapos, ang aking mga tao ay akin pong utilize para mag-campaign. Ang isa sa mga kinonsentrate namin na kinampayan during the time is the Sultan Kudarat. Especially yung Libak, Alamansig, Palimbang, Muslim area yan, mga ganyan. Yan, basta Iski, South Cotabato, Sarangani, and somewhere in South and North Cotabato. And sad to say na one of my workers na aksidente po sa Kalamansi. Serious po ang kondisyon. So siyempre na hospital. Hindi po ako nangingi kahit 5 kahit yan kinagamot po namin yun. Kasi siyempre voluntaryo namin na tinulong, hindi naman hiningi yun ni Mayor Duterte yung tulong na yun, kundi kami ang voluntaryong nag-alok ng tulong na magiliw niya namang tinanggap. Tapos, nung andyan na yung pera, yung unang 25 million, pinakuha nila Mayor doon sa kanilang tao. Kinuha yon sa Manila o doon po sa Ortigas, kinuha. Twice po yun na kumuha doon, 25-25. Yan po yung kwento. Mga DDS na mga tunog, di ba? Lakas mag-comment pero wala naman kayo naitulong ng panahon ni Duterte na nagkampanya siya sa pagkapangulo. Di ba? Kami po, may pira po kami. Kaya ako gumastos po ng almost 3 million from my own pocket. Hindi po ako naniningil ng utang na loob dahil kusa po namin binigay yun. Kaso lang dito may nagtanong kaya kinukwento ko. During the span of Duterte administration, hindi ko binato si Duterte ng anumang babash or pag-criticize. Tahimik lang ako. Ngayon na lang po ako nag-ingay ng ganito kasi nakita ko hindi na maganda yung nakita ko na ihiwalay niya na yung Mindanao. Ang kanyang mga tao ay sumisigaw na ng BBM resign. Pumunta na sila doon sa rally, magkasama pa sila ng anak niyang si Sara. Hindi ko na gusto po yung kasi bayan na po ang nasasakripisyo. Yan po yung strong reason kung bakit ako po yung nag-withdraw ng support. At ako po nagdeklara ngayon ng aking solid support kay BBM na siyang Pangulo ngayon. Hindi ko naman binuto si BBM nung nakarang eleksyon. Hindi nga ako supporter ni BBM But I salute to the guy, yung ating presidente ngayon, na kahit anong sakit, anong sama ng mga bintang, pangungusap na binabato sa kanya, hindi niya ito sinasagot ng masasakit. Nasalita, madalang po ang tao na katulad niyan. Kung pinagbibintangan nyo siyang adik, hindi ganyan po ang behavior ng isang taong adik na pagsalitaan mo na masama, hindi nagre-react ng masama. Ang adik, yung wala ka namang ginagawa, nagagalit sa'yo. Yung adik po na behavior, yung bang sismisan lang, 'di ba? Galit na kagad kung ano na ang ginagawa. Ika nga, sa makatuwid, 'di ba? Or sa simpleng salita, bayolente. Yun po yung adik. Nakuha nyo na? Yan po yung behavior ng mga taong adik, may pagkabayolente. Sana naintindihan nyo. Ang rason bakit ako nagbe-BM, kasi nakita ko ang kabutihang puso. Di ba? Maayos naman po patakbo ng gobyerno. Okay, so tatanungin natin po yung DDS Makabayan. Sino ang adik dito? Diba sinabi nga ni Toto Jacob Makabayan, amigo ng bayan, na yung adik daw violente. Sino bang violente dito? Diba sila si Digong, sila si Sara Makabayan. So sila yung adik dito. Yan ang rason ni Toto kung bakit siya bumaliktad at sumuporta na ngayon kay PBM. Kasi nakita niya dito po ang ginagawang katarataduhan ng mga Duterte Makabayan. Kung i-question dito ng mga DDS dito sa pagsuporta pagsuporta ni Toto doon sa mga Duterte Makabayan, kung question nila, dapat tanungin natin, ano ba ang nagawa ng mga DDS doon kay Digong o sa mga Duterte? Bumoto lang. Pero iba po si Toto, kundi siya po ay nagpalabas po ng pera ng malaki Makabayan. Para lang po sa suporta niya, ibinigay na suporta niya doon kay Digong. Ganon po kainit ang suporta ni Toto sa mga Duterte. Nung time siya na siya po ay nauto Makabayan, di ba? Ano na, DDS. So before na mag-jump po sa next topic Makabayan,
I-share natin, nandyan po si Josephine Gallego. Hi to Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Elmer Griffel from Barangay San Roque, Marabot, Samar. Hi to Connie Thomas from Qatar. Nandyan rin po si Nicasio Flores from Calamba, Laguna. Hi to Teresita Macarayan from Toronto, Canada. Nandyan rin po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine Abadawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Apolonio Nocido ng Alfonso, Cavite. Hi to Dioselen David. Nandiyan rin po si Kero Kiropi from South Carolina. Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi sa lahat ng mga membro ng INC. Nandiyan rin po si Luis Casiro from California, USA. Jenny Howard, Tink Abel, Celine N. Hi to Margie Yadao from Hong Kong. Vance Doms from Lawag City, and hi to Arsinia Aquino Mirador. Sana makababayan no na makamit na ng justice, makamit na po ang justice ni Toto, kasi nga talagang nakalungkot ang nangyari sa kanya eh, 'di ba? Nakalungkot talaga. Honestly, ako po nalungkot, makababayan. Kasi lagi po ako nanonood po dito kay Toto. Kasi nga magaling po siya na vlogger, makaabayan. So, rest in peace lang po no kay Jacob Arroyo or Toto Jacob or si Amigo ng Bayan. Rest in peace lang po. And saka my deepest condolences po sa pamilya po ni Jacob. Okay? So anyways, for the makaabayan, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. Kasi dito po sa vlog ni Mike Abe, mapapahiya ang mga anti-Marcos at saka yung mga DDS, makaabayan. For more details, let's watch this. Taas ang kilay, pati paa, hindi lang kamay, ng mga anti-Marcos at mga DDS. Alam niyo bakit? Abay, inilabas na po ni Finance Secretary Rapreto na sa kasaysayan ng Pilipinas itong nakalipas na taon 2024 ang itinuturing nilang pinakamalaking koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Halos umabot daw ng mahigit na 4 trilyon. Wow! Anong kalakas mangolekta, di ba? So taliwas ito doon sa sinasabi ng mga anti-Marcos na korap itong gobyerno. Di ba? Pag korap ang gobyerno, nawawala ang pera o babagsak ang koleksyon dahil korupsyon. Hindi eh. Ang lumalabas ngayon ng Finance Secretary, under nito ang lahat ng kolektor ng gobyerno. Finance Secretary yan eh. Customs at BIR, number 2, number 1, number 1, number 2 na Bureau ng Kolekta ng Buwis, ay yan ho ang sinasabi. First time na mangyari sa kasaysayan ng ating bansa, ganitong kalaking koleksyon. Kaya pala ang lakas ng loob ng mga economic manager do sa budget na propose nila at na-aproba na nga ngayon 2025 na mahigit na 6.3 trilyon. Ayun pala naman ay magandang koleksyon. At sana'y magpatuloy ngayong taong ito ang magandang koleksyon. Pag magandang ekonomiya, maraming trabaho ang Pilipino, maraming pera. Yan ang positibo. Yan ang magandang balita. Good news talaga ito para sa taong ito. At hindi nagkamali ang Pangulo sa paghugot, pagkakalagay kay ekonomistang Rapreto, dating congressman, dating senador, at alam ang ginagawa, alam ang trabaho. Pero siyempre, yung mga anti-Marcos at ayaw tumanggap ng positibo, puro negatibo, puro paninira, gustong-gusto nila sinisira ang ating bayan. Gustong-gusto nila sinisira ang ating Pangulo. Alam nyo, pag sinisira ng mga anti-Marcos si Pangulong Marcos, ang sinisira nila sa international community at sa buong mundo ay ang mga Pilipino. Yan ang hindi nila naintindihan. O kung naintindihan man nila, wala silang pakialam. Basta lang makapanira, basta lang makapag-intriga, basta lang makapag-content, yung mga vlogger nila at iba pa, kahit kasiraan. Tuwan-tuwa sila sa paninira dahil kumikita sila sa paninira. Walang malasakit, walang pagmamahal, walang pagsakripisyo para sa bayan. Huwag nating samahan yan. Kaya huwag niyong tangkilikin ang mga ganyang klaseng fake news o paninira. Ito positibo. Napakagandang balita. Maganda ang koleksyon na nakaraang taon, hopefully tataas pa ngayong taong ito. Ayan. Panalo, di ba? Sabi nyo, mahina si Pangulong Marcos. Sabi nyo, easy lang na Pangulo. Abay, may laman. Kasi alam kong bakit, ito sa aking personal analysis at opinion. Kasi yung style ng management ni Pangulong Marcos, pabor na pabor ang mga negosyante, local and foreign sector. Kasi hindi siya namimersonal, hindi siya napipikon,
hindi siya pumapatol sa mga mabababang level ang mga galawan. Nakapokus siya sa ekonomiya, nakapokus siya kung anong dapat gawin bilang Pangulo ng bansa. At yung kanyang independent foreign policy at ang kanyang pakikitungo sa lahat ng mga negosyante dito at sa abroad, gustong-gusto yan ng mga foreign investor talaga. Yun ang dahilan. Hindi katulad ng nakaraang gobyerno, inaaway ang mga negosyante, minumura ang mga negosyante, yung mga dayuhan ay ayaw pakisamahan. O anong nangyari sa atin? Gutom. Di ba? Ngayon, hindi na. Malakas ang public relation ni Pangulong Marcos. Malakas ang kanyang galaw. Personal na kanyang pinangangasiwaan at hinaharap ang kahit anong lahi, kahit anong kulay sa buong mundo at pinakikisamahan kaya nahikayat ang mga turista at kapitalista. Panalo para sa atin ito. Suportahan natin si Pangulong Marcos. Please like, share ng video ito. Pangalawa na ating pag-usapan, ito na naman. Maraming nagko-comment, nagtatanong, reaksyon. Sir Mike, kaya ba tinanggal si Sara at yung dating Pangulo bilang mga member ng National Security ay dahil sila yung mga pro-China o pabor sa China? Bah, may kanya-kanya ho tayong paniniwala, malamang. Baka ganun nga. Kasi si Sara, si Digong Duterte at kanyang mga kasamahan, kahit si Gloria Macapagal-Arroyo, hindi naman ho niya kinundina ang China. Si Erap lang ho talaga ang siguro nag-iba. Pero si Duterte, dating Pangulong Duterte, naku, wala tayong maririnig against China. Kahit si Gloria, wala kang marinig against China. Kahit na tayo pinapasok, inaagawan ng sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Kaya posibleng kaya sila ay tinanggal na as member ng National Security Council ay kasi nga yung banta at ginagawa ng China threat na sa national security ng bansa. Paano ka nga naman magmi-meeting yung council kung nandyan yung Sara Duterte, Digong Duterte, Gloria Macapagal-Arroyo? Paano nga naman? Ano kahilat ka ng meeting? Ang focus ng ating Pangulong Marcos ay labanan, panindigan, atin ng West Philippine Sea, exclusive economic zone. Kaya ako rin naniniwala, isa yan sa mga dahilan kung bakit inalis na sa National Security Council ang nabanggit na personalidad ng mga politikong ito, including Vice President Sara Duterte, kasi nga wala kang marinig sa kanila ng anumang pagkondena at batikos sa Chinese government. Kahit sa kabila ng buhay na ang nakatataya sa ating mga sundalo. May naputulan tayong daliri ng mga sundalo. May mga nasirang mga kagamitan ng ating Coast Guard, mga mangingisda, pambubomba ng tubig at marami pang ibang ginawa sila. Wala kang madinig sa mga Duterte, Arroyo. Ewan ko sa Erap, tahimik na rin dahil ewan ko kung ano pinagkakabala niya. Kaya tama lang yung naging desisyon. Isa lang yan. Marami sa pwedeng dahilan pa. Siyempre, yung nga kanyang mga style na pagpapabagsak o pang-aagaw ng kapangyarihan. Lahat ng ginagawa nila kasi parang kabaligtaran sa paninindigan ng mga Pilipino at ang ating gobyerno sa katatagan ng ating bansa. Mga West Philippine Sea, wala kang madinig sa kanila. Ang nadinig mo sa kanila ay pang-aagaw ng kapangyarihan. Pagpapabagsak, people power na 2-5, walang nangyari. Lahat ng kasamaan na ginagawa. Paano nga naman? Anong personalidad pa nila? Anong personality nila sa pag-meeting ng National Security Council kung sila mismo yung threat, sila mismo yung posibleng kaalyado, sila mismo yung ko-kontra sa magiging policy ng council para panindigan at suportahan ang gusto ng ating Pangulo. Kaya 100%, naka 1,000% pa, tama lang yung ginawa ng ating Pangulo. Ayan po yan. Controversial kasi ito. Pag-uusapan ito, sasakyan ng mga politiko. Pero ngayon pa lang, paninindigan natin, kahit pa sinong mga politiko ang gumamit, manggamit, at sumakay sa isyong ito ng pagkakatanggal ng mga Duterte sa National Security Council, panindigan natin kung ano ang ginawa ng Pangulo. Tama yon. Base sa kanyang intelligence report, base sa kanyang assessment, base sa pag-aaral ng kanyang mga tauhan, ng mga lawyer, security eksperto mga security, may kinalaman sa national security, yan ho ay pinagtibay nila. Kaya, kung ito tinatalakay muli, walang sisihan. Kung ano ang desisyon, panindigan. Kung kayo natanggal o nawala, kasalanan nyo yan. Manindigan kayo para sa West Philippine Sea. Tumigil kayo ng pagpapabagsak sa ating gobyerno. Baka may pag-asa pa.
Pero palagay ko, huli na rin ang lahat. Tatlong taong mahigit na lang natitira eh. Paninindigan ni Pangulong Marcos na hindi kayo kailangan dahil baka pabigat na yung mga anti-Marcos, hindi lang pabigat, kung hindi ho, wala na talagang pakinabang. Puro lang pang sarili kasi ang galaw nila. Yung mga anti-Marcos at saka yung mga DDS, Mike Abe, hindi nila kaya pong ipagtanggol po yung West Philippine Sea. Bakit? Hindi siguro sila Pilipino. At saka, siyempre, sa po'y bayad po, nandyan po yung China makabayan, ang fund sa kanila, yung mga maka-China, di ba? Kung ano ang gusto ng kalang amo na hindi susuportahan po yung West Philippine Sea issues, ayaw nila po magsalita dito sa West Philippine Sea, ayaw nila. So ito rin po mga vlogger nila, ayaw rin po makabayan, di ba? Bakit? Kasi ayaw nila sa Pilipinas. At hindi rin po nila mahal po ang Pilipinas makabayan. Yan naman talaga ang totoo. Hindi nila mahal ang Pilipinas. Diba doon po sa kanang title po sa kanang page makabayan? Diba sample, dito sa grupo nila ni Ka-Eric, sa mga DDS, meron silang page eh, mahalin natin ang Pilipinas. Mahal ba lang Pilipinas? Hindi nila kaya pong ipagtanggol ang West Philippine Sea makabayan. Diba? Mga fake news talaga eh. Mga nambubudol talaga eh. Kung mahal nila ang Pilipinas, ipagtatago nila kung ano ang atin. Ang West Philippine Sea makabayan. Diba? So anyways, i-share po natin, nandyan po si Nida H. Haka, Ivy Alfonso, Brian Baltasar, Merna Borromeo. I-share natin si JRN, Abraham Yanet, Victor Robin, Teresito Lu. Nandyan rin po si Gorgonia Angala, Aida Lopez Insuat, Maria Soriano, nandiyan rin po si Baby Garcia, Raquel V. Cancho, Evelyn Garcia, Milagros Vanes, Percy Shalana, Lucita Tolentino, Elber Shimizo. I-shoutout natin si Elina Cao, Eddie Bartolome, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Marina Columa, Hatso Annabel Hoson, Osborne Gislani, Shara Ugayan Bulyo, Nonski Pasamonte, Elsa Hoffman, Romel Palakay, and hi to Janet D. Narvaez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa pagkakaloob mo sa amin ng bagong umaga at buhay. Maraming salamat dahil di mo kami pinabayaan sa buong magdamag. Umaasa kami na sa buong araw ng aming paglalakbay ay sasamahan mo kami at hindi mo kami hahayaang mawalay sa iyo. Iniandalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.